Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay nauukol lamang kay Allah. Pinapasalamatan natin siya at sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan, sa mga ulama ng Islam at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay ika-26 sa araw ng Ramadan, taong 2021. At ngayong gabi po ay papasok na ang ika-27. At inaasahan natin na itong gabi na to ay kabilang sa mga gabi ng tinatawag natin na Laylatul Qadar. Nadalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa ay mapabilang tayo sa mga tao na aabutan ng gabing ito o ang mabiyaya, dakilang gabing ito na tayo ay nasa pagsamba. Na kung saan sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Yung isang dakilang gabi na yun ay mas mabuti pa sa isang buwan. Nangahulugan na kapag tayo ay inabutan ng gabi na yun at tayo ay nasa pagsamba, para kang nagbabasa ng Quran ng higit sa 83 years. Parang nagdarasal ka ng Qiyamul Layl sa loob ng 83 years at iba pang mga pagsamba na ating ginagawa. Dalangin din natin sa ating Panginoon ang maawahin, ang mahabagin na nawa ay ipagkaloob niya sa atin ang kanyang awa at pagtanggap sa lahat ng ating mga pagsisikap na ginawa dito sa mga nakaraang araw. At wala na pong natitira sa Ramadan kundi iilang araw, 3 araw na lang marahil. At gayon pa rin ay nagsisikap pa rin tayo na inshallah pagbutihin, paramihin pa rin yung pagsamba na ating ginagawa sa mga nalalabing araw ng Ramadan. Patawarin nawa tayo ni Allah sa ating kapabayaan at mga pagkukulang at mga kasalanan. Sa lahat po ng mga kapatid na bumabati ay salam po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. O kaya mamaya na lang natin kayo babatiin sapagkat meron po tayong special na aralin o paksa na tatalakayin. At ito nga po ay yung tinatawag natin na wasfun nar o paglalarawan sa impyerno. Kung natatandaan nyo po, yung huling lecture na ibinigay natin ay may kinalaman sa paglalarawan sa paraiso. Ngayon naman ay ating tatalakayin po ang paglalarawan sa impyerno. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tunay na binigyan tayo ng matinding babala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang libro, ang banal na Quran, tungkol sa impyerno, at ibinalita niya sa atin ang iba't ibang uri ng mga kaparusahan na ihinanda niya rito, na talaga namang matatakot ang mga puso, nabibiyakin yung ating mga puso sa sobrang takot kapag ating pong pinagnilay-nilayan yung mga nakakatakot na mga parusa na ihinanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa impyerno. At dito tayo ay binibigyan ng babala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ibinalita niya sa atin ang mga parusa dito. Actually, yun po ay isang larawan ng awa niya sa atin. Nang sa ganun ay mas dagdagan natin yung ating pagkatakot sa kanya at paglayo natin sa mga bagay na kanyang ipinagbabawal. So ano man pong ating maririnig ngayon sa ating pag-aaralan na mga aya mula sa banal na Quran at mga hadith mula sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga uri ng parusa sa impyerno, nang sa ganun tayo ay makapag-isip at tayo ay magbalik loob
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kayo, magsilapit kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa Kanya bago pa dumating sa inyo ang parusa na walang sino man na makatutulong sa inyo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. At katakutan ninyo ang apoy na ihinanda sa mga hindi sumasampalataya. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. Tunay na ihinanda namin sa mga hindi sumasampalataya ang mga bakal na kadena at mga gapos at naglalagablab na apoy. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Tunay na kami ay ihinanda namin sa mga mapaggawa ng hindi makatarungan ang apoy na nakapalibot sa kanila ang mga dingding nito. Subhanallah. Nai-imagine nyo po ba yung tahanan na ang bubungan ay apoy, ang sahig ay apoy, ang dingding magkabila ay napapalibutan ng apoy. Waqala ta'ala mukhatiban iblis. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala habang kinakausap niya si iblis, si Satanas, Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sinabi ni Allah habang kinakausap niya si Iblis, tunay na ang mga alipin ko ay wala kang kapangyarihan sa kanila, maliban sa sino mang sumunod sa iyo mula sa mga lumihis. At tunay na impyerno ang tagpuan nilang lahat. Mayroon itong 7 pintuan, 7 tarangkahan. At sa bawat pintuan ay may natatanging uri ng parusa na nakatalaga para sa kanila. Waqala ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Anong sabi ni Allah? Itataboy ang mga hindi sumasampalataya sa impyerno ng pangkat-pangkat, grupo-grupo. Hanggang sa marating nila ito ay bubuksan ang mga pintuan nito. Waqala ta'ala, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. At sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang Panginoon ay parusa ng impyerno, pagkasama-samang patutunguhan. Kapag ihinagi sila dito ay maririnig nila ang kalagim-lagim na pagngangalit nito, habang ito ay kumukulo at naglalagablab. Waqala ta'ala, يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Sa araw na babalot sa kanila ang parusa, sa ibabaw nila at sa ilalim ng kanilang mga paa, at sasabihin sa kanila, lasapin ninyo ang inyong mga gawa. Waqala ta'ala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika
ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ. Para sa kanila, sa kanilang itaas ay nasasapnan ng apoy at sa ilalim nila, ganito binabalaan ni Allah ang mga alipin niya. O aking mga alipin, katakutan ninyo ako. Wa qala ta'ala, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. At sila nakasamahan ng kaliwang kamay. Sino nga ba sila na magiging kasamahan ng kaliwang kamay? Sila ay mananahan sa gitna ng nakapapasong lagablab ng apoy at kumukulong tubig at sa anino o sa lilim ng maitim na usok. Walang anumang lamig, walang anumang kaginhawahan. Wa qala ta'ala, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا. At sinabi nila, sino to? Ang mga munafikon, yung mga mapagpanggap na Muslim. Huwag kayong magsitungo paharap sa init. Sabihin mo sa kanila, ang apoy ng impyerno ay higit na mainit kung kanila lamang nauunawaan. Wa qala ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. At ano nga ba ang makapagpapaalam sa iyo kung ano ang kahulugan ng hawiya? Ito ay mainit na nag-aalimpo yung ningas ng apoy. Wa qala ta'ala, innal mujrimina fi dalalin wa su'ur يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. Tunay na ang mga kriminal ay nasa kaligawan at kamalian at masusunog sa impyerno sa kabilang buhay. Sa araw nahihilahurin sila sa impyerno, sa kanilang mga mukha, lasapin ninyo ang impyerno. Ito ang sasabihin sa kanila. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O kayong mga sumasampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya sa apoy ng impyerno, na ang panggatong dito ay tao at bato. Mayroon itong mga anghel na mababagsik, malulupit. Hindi nila sinusuway si Allah sa anumang ipinag-uutos sa kanila at ginagawa lamang nila ang anumang ipinag-uutos sa kanila. Wa qala ta'ala, wa taral mujrimina yawmaidin muqarwanina fil asfad. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Anong sabi ni Allah? Makikita mo ang mga kriminal sa araw na iyon. Nangakagapos ng tanikala ang kanilang mga kamay at paa sama-sama na nakakabit sa kanilang leeg. Ang kanilang kasuotan ay babahiran ng aspalto at babalot sa kanilang mga mukha ang apoy. At babalot sa kanilang mga mukha ang apoy. Wa qala ta'ala, idil aglalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Kapag ang mga kuwelyong bakal ay ipupulupot na sa kanilang mga lieg at ang kadena sila ay hahatakin kasama nito. Wa qala ta'ala, hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُسْحَبُ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Itong dalawang ito na magkalaban ay nagtatalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon. At sa mga hindi sumasampalataya, tatabasin para sa kanila ang damit na gawa sa apoy. Subhanallah, ito ang kanilang kasuotan doon. Tatabasan sila ng damit na gawa sa apoy. At ibubuhos sa kanilang mga ulo ang kumukulong tubig. Wa qala ta'ala, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab innallaha kana azizan hakima. Tunay na ang mga hindi sumasampalataya sa aming mga tanda ay susunugin namin sila sa apoy. At sa tuwing malalapnos ang kanilang mga balat, ay papalitan namin ng sariwang bagong balat upang malasap nila ang parusa. Tunay na si Allah ay makapangyarihan ang marunong. Wa qala ta'ala, Inna shajarata az-zakkum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun Khaghalil hamim. Kung itatanong nyo po kung ano ang pagkain ng mga tao sa impyerno, ito ang sinabi ni Allah. Katotohanan na ang puno ng zakkum ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan. Ito ay tulad ng kumukulong langis. Na-imagine nyo po, subhanallah. Pagkain ng mga tao sa impyerno ang tawag ay zakkum, mula sa puno ng zakkum. Katulad ito ng kumukulong langis. At ito ay kukulo sa mga tiyan kapag kanilang ininom. Nakatulad ng pagkulo ng nakababanling tubig. La hawla wala quwata illa billah. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga binasa po natin ay ilan lamang sa mga paglalarawan na inilarawan ni Allah sa impyerno. At yung mga iba't ibang uri ng parusa na matatagpuan doon. Napakarami pong aya sa Quran, subalit hindi natin kayang talakayin sa isang pag-aaral lamang. So magbabanggit din po tayo ng ilan sa mga mahalagang hadith na binanggit naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalarawan ng impyerno at ng mga kaparusahan dito. Mula kay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتي بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Imagine niyo po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya kung gaano kalaki ang impyerno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadalhin ang impyerno sa araw ng paghuhukom. At ito ay mayroong 70,000 kabisada. Alam niyo po yung tinatawag na zimam o yung kabisada? Alam niyo po yung kalabaw, di ba? Yung mga kalabaw nilalagyan sila ng lubid, nakapasok dun sa ilong. And then yun yung hinihila nung taong sumasakay sa kalabaw kung paano niya ililiko. Ang tawag dun zimam. Parang uri ng lubid o tali o kadena. Okay? Imagine niyo na lang po. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, hihilahin o dadalhin, sabi niya, ang impyerno at ito ay mayroong 70,000, 70,000 na kabisada. Bawat isang kabisada ay mayroong 70,000 anghel na humihila dito. Na-imagine niyo po, ang impyerno daw ay dadalhin sa araw ng paghuhukom at ito ay mayroong, let's say na, 70,000 tali o kadena. Bawat isang tali o bawat isang kadena ay hinihila ng 70,000 anghel. La ilaha illallah. Ganun kalaki yung impyerno. Bawat isang kadena o sabihin natin tali o kabisada, imagine niyo po, hinihila ng 70,000 anghel. Allahu Akbar.
Ganun kalaki yung impyerno. Subhanallah. Mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, narukum hadihi ma yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah innaha lakafiyah. Qala innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithla harriha. Pakinggan niyo po ito, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Pangalagaan nawa kayo at kami ni Allah at igawad nawa sa inyo ang awa. Makiusap po, makishare pala po yung ating lecture para mas marami po yung makinabang at makaparinig o makapakinig ng ating pag-aaral at magtamo rin po kayo ng reward o gantimpala. Makishare po yung ating lecture. Tayo, ulitin natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang apoy ninyo, yun daw apoy na meron tayo dito sa lupa na sinisindihan ng anak ni Adam, yung pinakamainit na kayang gawin na apoy ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Anong sabi niya alayhi salatu wasalam? Ay isang bahagi lamang mula sa 70 bahagi ng apoy sa impyerno. Imagine niyo po, yung pinakamainit na apoy na kayang likhain ng tao dito sa lupa ay isang bahagi lamang mula sa 70 bahagi ng apoy sa impyerno. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, tunay po na ito ay sapat na. Sabi nila, tunay po na yung apoy na meron tayo dito sa lupa ay sapat na para tayo tupukin, para tayo parusahan, para tayo sunugin. Sabi niya alayhi salatu wasalam, tunay na iyon ay mas masahol at mas matindi ng 69 na bahagi o 69 na init. Lahat ng iyon ay katulad ng init niya. At mula pa rin sa kanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasami'na wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam atadruna ma hada? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Hada hajarun arsalahu Allahu fi jahannam mundu 70 kharifan ya'ni 70 sanatan. Fal'ana hina intaha ila ka'riha. Subhanallah, la ilaha illallah. Minamahal na kapatid sa pananampalataya, pakinggan niyo po itong hadith na to. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isang araw kami ay nasa piling kasama namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At may narinig kaming dagundong, malakas na kalabog na hindi namin alam o malakas na tunog at hindi namin alam kung saan nagmumula at ano yung tunog na yun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nyo ba kung ano yung tunog na narinig ninyo? Sabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, Allahu wa rasuluhu a'lam, si Allah lang po at ang sugo niya ang nakakaalam. Sabi niya yung narinig nyo na tunog, yung narinig nyo na dagundong o kalabog, ito ay bato. Bato na ihinagis ni Allah sa impyerno. 70 years ago, ngayon lang bumagsak doon sa pinakasahig. La ilaha illallah. Na-imagine nyo po kung gaano kalawak yung impyerno. Na-imagine nyo po kung gaano karami ang taong ipapasok dito. Bato na ihinulog sa impyerno, 70 years ang hinintay ng bato bago bumagsak doon sa pinakasahig. Ganun kalawak ang impyerno. At yun ang tahanan ng mga makasalanan. Yun ang tahanan ng mga walang takot, ng mga kriminal, ng mga walang pananampalataya sa kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan nawa tayo ng ating Panginoon ang mahabagin, ang maawain at ilayo tayo sa impyerno at sa anumang kaparusahan dito. Mula kay Anas, mula kay Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, law anna qatratan min az-zakum qatarat fi darid dunya la fasadat ala ahli dunya ma'ayishahum. Narinig niyo po kanina yung aya na binasa natin kanina, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna shajarata az-zakumi ta'amul athim. Ang syajara, ang puno ng zakum, ito ang pagkain ng mga makasalanan.
Anong sabi natin? Yung zakum na yon na nasa impyerno, na puno ng zakum, pagkain ng mga tao doon. Katulad ito ng kumukulong langis. Imagine niyo po yung kumukulong langis na kapag ininom ng mga tao, kukulo din yung kanilang tiyan at magkakaputol-putol yung laman loob nila. La ilaha illallah. Yun ang pagkain ng mga tao sa impyerno. Sa hadith na binabanggit natin dito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kahit isang patak lang po, isang patak, one drop ng zakum ay ipapatak dito sa dunya, dito sa mundong ito, mawawasak lahat ng kabuhayan ng mga tao. Ganon kasagwa, ganon katindi at kalala yung pagkain na yun. At ito ang pagkain ng mga tao sa impyerno. Isang patak lang daw po kung ipapatak dito sa lupa, yung isang patak ng zakum na pagkain ng mga tao sa impyerno, masisira, mawawasak lahat ng kanilang kabuhayan. Allahu Akbar. Ganun katindi yung pagkain na yun at yun ang pagkain ng mga tao sa impyerno. Hindi ba tayo matatakot doon sa mga parusa na mayroon doon sa larawan na binabanggit sa atin? Kung gaano kalaki, kung gaano kalawak, kung gaano kainit at napakasasagwa ng mga bagay na mayroon doon. Mula kay Nu'man bin Bashir, Ibn Bashir radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lan wa syirakan min narin yagli minha dimaguhu kama yagli marjal ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban innahu la ahwanu adaban. Pakinggan niyo po ito mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. At tiyak ko magdudulot o magpapasok ito ng matinding takot sa ating mga puso. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamagaan pakinggan niyo po, pinakamaganda, pinakamabuting kalagayan ng tao sa impyerno. Sino yun? Yung tao, sabi niya, na mayroon siyang sapin sa paa o kasuotan sa paa, pati na yung tali. Parang sapatos yung itinatali natin sa sapatos. Nayari sa apoy. Tingnan nyo pinakamabuting kalagayan ng tao sa impyerno, pinakamagandang kalagayan, pinakamababang parusa sa impyerno. Siya na na mayroong kasuotan sa paa na yari sa apoy. At sa pamamagitan nun ay kukulo yung kanyang utak. Imagine niyo yung sapatos mo o yung sapin na sinusuot mo sa paa ay yari sa apoy, kukulo yung kanyang utak. Sa sobrang init. La ilaha illallah. Yung tao na yon, ang alam niya, siya na ang pinakamatinding dumadanas ng parusa sa impyerno. Pero maniwala kayo po, siya yung pinakamababa ang parusa. Siya yung pinakamagaan, pinakamasarap ang buhay sa impyerno. Naintindihan niyo po yun? Subhanallah. Pinakamasarap na buhay ng tao sa impyerno, pinakamagaan na parusa. Merong kasuotan sa paa na yari sa apoy. At kukulo sa pamamagitan nun yung kanyang utak, katulad sabi niya ng pagkulo ng termos. Alam niyo po yung termos? Yung pakuluan natin ng tubig. Subhanallah, sino sa atin ang hindi matatakot ang puso, ang hindi mayayanig yung ating kaluluwa at yung ating pagkatao kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong aral na nagsasabi sa atin ng ganung mga uri at larawan ng parusa sa impyerno. Kaya ikaw na Muslim, na pabaya sa pagiging Muslim mo, hindi mo ba kinakatakutan yung bagay na yon? Ikaw Muslim at ako, na pabaya sa sala, hindi ba natin kinakatakutan yung bagay na yon? Tayong mga Muslim na pabaya sa pagbibigay at pagbabayad ng zakah, pabaya sa pag-aayuno, pabaya sa ating mga asawa, sa ating mga anak, pabaya sa ugnayan natin sa ating mga magulang, pabaya sa ating kapatiran, sa ating kapwa. Mga babae na, subhanallah, mga sister na hanggang ngayon pinag-iisipan pa rin kung paano magsusuot ng tamang hijab. Magninikab ba ako, maghihijab ba ako, o ilalagay ko lang sa aking batok o sa aking, anong tawag yan? Yung hijab, nakalagay lang sa nakalagay lang dito sa balikat. Subhanallah. Gusto nyong ilantad yung inyong kagandahan para makita kayo at purihin kayo ng mga kalalakihan. Subhanallah, pero hindi tayo nahihiya kay Allah at hindi tayo natatakot dun sa mga parusa na binabanggit. Lahat ng taong makasalanan, pasaway kahit Muslim pa,
at pabaya sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung mga babala na binanggit sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyong sabihin o huwag niyong isipin na tayo ay Muslim, Arabo tayo, pinanganak tayo sa Islam, matagal na tayong Muslim, safe na tayo sa apoy ng impyerno. Naligtas na tayo sa parusa sa impyerno. Walang makapaggagaranti nun po. Matakot tayo kay Allah. Ulitin ko yung hadith. Pinakamababa, sabi niya, alayhi salatu wasalam, na parusa sa impyerno ay yung tao na meron siyang kasuotan sa paa, nayari sa apoy, at sa pamamagitan nun ay kukulo yung kanyang utak, katulad sabi niya ng pagkulo ng tubig sa termos. Yung tao na yun, nakikita niya, siya na yung pinakamatinding pinaparusahan sa impyerno, sa pag-aakala niya. Pero maniwala kayo po, sabi ni Propeta Muhammad, siya yung pinakamagaan ng parusa. Siya yung pinakamaganda ang buhay sa impyerno. Kumukulo yung utak habang nakasuot ng sapin sa paa, nayari sa, subhanallah, nayari sa apoy. La haula wala quwwata illa billah. Sa iba pang hadith mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal yu'ta bi an'ami ahli an-nari min an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nari sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rab wa yu'ti bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbagha sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika min shiddatin qat fayaqulu la wallahi ya rab ma ra'aitu bu'san wala marra bi min shiddatin qattun. Pakinggan niyo po itong hadith na to, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dadalhin ang pinakamayaman, yung pinakamasagana, yung tao na nabuhay ng pinakamagandang pamumuhay dito sa mundo mula sa mga angkan ng impyerno. Isasawsaw dito. I mean, yung tao na yun, ha? Yung naging pinakamayaman, pinakamasagana, pinakanamuhay ng pinakamagandang buhay dito sa mundo. Kaya lang, sa impyerno siya sa kabilang buhay. Isasawsaw siya ng isang sawsaw lang sa impyerno ng isang beses. Isasawsaw lang ng isang beses. Pagkatapos sasabihin sa kanya, o anak ni Adam, may naranasan ka bang kabutihan? May dumaan ba sa iyong kaginhawahan? Nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, sasabihin ng tao na yun, wallahi, Panginoon ko, wala po. Wala ko naalala na kahit anumang kabutihan, kasaganahan at kagandahan ng buhay. Subhanallah. Dadalhin din yung tao naman na dumanas ng pinakamahirap, pinakanagdusa, pinakadumanas ng matinding pinsala at pagsubok dito sa mundo. Pero kabilang sa mga tao na papasok sa impyerno. Isasawsaw siya ng isang beses lang sa paraiso at sasabihin sa kanya, o anak ni Adam, may naranasan ka bang pasakit? May naranasan ka bang sakit? May naranasan ka bang paghihirap o dumaan sa iyo na kahirapan kailanman? Sasabihin ng tao na yun, wallahi, Panginoon ko, wala po akong naranasan na anumang pasakit o hirap kailanman. Allahu Akbar. Meaning po, yung mga tao na to, na pinakamayaman, pinakamabuting pamumuhay dito sa lupa, makakalimutan niya lahat ng yun kapag siya ay ipinasok na sa impyerno. Pati na yung tao na dumanas ng pinakamatinding pagsubok, paghihirap at pinsala dito sa ibabaw ng lupa. Kapag isinawsaw pa lang ng isang beses, hindi pa siya ipinapatira doon sa paraiso. Wallahi, makakalimutan niya, sabihin niya, wallahi, ya aking Panginoon, wala pong dumaan sa buhay ko kailanman kahit isa na paghihirap. Ganun, makakalimutan ng tao lahat ng mga naging buhay niya dito sa mundo. At mula pa rin sa kanya, radiyallahu anhu, kay Anas bin Malik, radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qal, yuqalu lirajuli min ahli nari yawmal qiyamah, ara'aita, law kana laka ma alal ardi min shay'in, akunta taqtadi bihi? Qala fayuqal na'am. Fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwanu min dalik. Kad akhadtu alayka fi dahri Adam alla tushrik bi shay'an fa abaita illa
an tushrika bi illa an tushrika bi. Sasabihin sa lalaki, sa araw ng paghuhukom po ito, sasabihin sa lalaki mula sa angkan ng impyerno sa araw ng paghuhukom, nakikita mo ba kung pag-aari mo, sabi niya, ang mundong ito at anumang bagay na meron dito, lahat, kung pag-aari mo, sabi niya, ang mundong ito at lahat ng bagay na meron dito, upang ipantubos para makaligtas ka lang sa parusa ng impyerno, ipantutubos mo ba? Sasabihin ng lalaki, ng tao na yun, opo. Sasabihin sa kanya ni Allah, hiningi ko sa iyo ang mas magaan o mas mababa pa doon. Tunay na nakipagkasundo ako sa iyo noong ikaw ay nasa likuran pa lamang ng iyong ama na si Adam, na huwag kang magtatambal sa akin. Subalit sinuway mo ako at mas pinili mo ang magtambal sa akin. Kaya kahit na yung tao daw na yon ay ibibigay sa kanya yung buong mundong ito at lahat ng nandito para tubusin lang yung kanyang sarili, gagawin ng tao sa araw ng paghukom, pero lahat ng yun ay hindi niya pakikinabangan. Sa iba pang mga hadith, na kung saan ay isinalaysay ni Ibn Mardaway, an Ya'la ibnu Munya wa huwa ibnu Umayyah wa Munya ummuhu annahu qal yunshi'u Allahu li ahli an-nari sahabatan fa idza ashrafat alaihim nadahum ya ahlan nari ayyu shay'in tatlubun wa mal ladhi tas'alun fayadhkuruna biha sahaib ad-dunya wal ma' alladhi kana yanzilu alaihim fayaquluna nas'alu ya rab asy-syarab fayumtiruhum aghlalan tazidu fi aghlalihim wa salasila tazidu fi salasilihim wa jamran yulhibun nara alaihim. Ayon sa salaysay na to po, gagawa si Allah para sa mga angkan ng impyerno ng ulap. Magpapakita sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala ng ulap. Yung mga tao na nasa impyerno, ha? At kapag ito ay bumungad sa kanila, ay tatawagin sila. O mga angkan ng impyerno, ano ang inyong hihilingin? Maaalala nila yung ulap noon dito sa lupa at yung tubig na dating bumubuhos sa kanila, yung ulan na pumapatak mula sa mga ulap. Kaya't kanilang sasabihin, humihingi po kami ng inumin o Panginoon. Kaya't pauulanan sila ng kadena na dadagdag sa mga kadena nila. At tanikala na dadagdag sa mga tanikala nila. At apoy na magpapaliyab sa kanila. Ganun sila kukutyain. Ganun sila lalaitin at parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, bilang pagmamahal po sa aking sarili at sa inyo, ito ay mga paalala sa atin ng ating Panginoon mula sa banal na Quran at sa mga piling hadith ng kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagbibigay babala sa atin, ng warning sa atin sa larawan o pagkakalikha ng impyerno at iba't ibang uri ng parusa dito. Nawa, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso at ilayo tayo sa apoy ng impyerno. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika Allahumma minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Yung dua po na kung saan itinuro ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na lagi rin natin naririnig kapag tayo ay nagsasala ng tarawih o tahajjud. O Allah, hinihiling po namin sa inyo ang paraiso at lahat ng mga gawain na makapaglalapit sa amin sa Jannah. Ilayo mo po kami, aming Panginoon, sa impyerno at sa lahat ng mga gawain na maglalayo sa amin sa impyerno. Dalangin ko po sa ating Panginoon ang mahabagin, ang maawain sa mga oras na to, na kung paano po tayong pinagsama-sama ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit magkakalayo tayo sa mga oras na to. Pero alam ko po ang ating mga puso ay malalapit sa isa't isa. Kung paano tayong pinaglapit-lapit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na to, ang ating mga puso, na walang ibang hangarin kundi ang kanyang kaluguran. Dalangin ko sa ating Panginoon ang maawain, ng mahabagin na nawa pagsamasamahin din tayong lahat doon sa Jannah, sa paraiso, kasama ng ating mga magulang, kasama ng ating mga mahal sa buhay, ng mga asawa at mga anak,
lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya, at higit sa lahat kasama ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bago po tayo tuluyan na lumisan ay tulad ng binanggit ko, yung mga bumati po ng salam, si Ate Shami Mangrar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Si Wistan Abdurrahim, kapangalan ko pa po kayo, ya akhi. Panuelos, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ummu Mish'al, mashallah tabarakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam po, Ummu Mish'al, sa buong pamilya, sa inyong mister, sa inyong mga anak, kay Bro Ahmad Magno at sa kanilang buong pamilya. Akhi Rafael Paras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. At si Ukhti Alteya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam din po sa inyo, mahal naming kapatid, saan man kayo naroroon. Wait po, baka meron tayong malagpasan at magtampo. Balikan lang natin Taib, mula kay Akhi Abdullah Magno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Akhi Mubarak Duma Sulaiman from Cotabato City, salam din po sa inyong lahat dyan. Ramadan Mubarak po sa lahat, sabi ni Ukhti Alteya. Subhanallah, yes, nakakatakot po talaga ang Jahannam. Pangalagaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito at sa anumang parusa na nandito. Sa mga taga Mindoro po, kay Akhi Ibrahim Sulweta Magbanua, salam po sa inyo. Kay Ukhti Asmayra at sa lahat ng mga kapatid na bumabati. Marami pa. Sino to? Si Aziza, I think siya po yung taga Bahrain. Salam po sa inyong lahat. Kay Abdurrahman Tabaris, salam po sa inyo, ya akhi, kung saan man po kayo naroroon. Kay Winam Padilla, Winam o Wiam? Salam din po kay Ukhti Elizabeth Libardo Peho. Ayan, binabanggit ko yung mga pangalan niya para di kayo magtampo. Kay Ukhti Rim Odin, Allahumma amin. Kay Khalid Sarmiento, baka naman bro, baka naman. Malapit na matapos yung Ramadan, no? La ilaha illallah mula kay Ibnu Muhammad Ber, jazakallahu khairan. At kay Ukhti Parisha, Allahumma ajirna minan nar. Okay, sino pa ba yung mga bumati po? Si Huda Muhammad, Allahumma amin. At si Bin Muhammad, Allahumma amin. Si Farisha, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Kay Aisha po, salam din po sa inyo. Bati lang po ito bago ko i-close para wala tayong malagpasan doon sa mga kapatid na bumati. Salam din po kay Ukhti Beverly Buena Obra, Allahumma amin. Amin mula kay Abdul Hakam Ampuan Teleban. Ibnu Muhammad jazakumullah khairan. Kay Jimmy Amir Rogar de Galicia. Salam din po bro. And then kay Abdullah Makatanto Salong, salam din po sa inyo. Kapatid natin pro si Kim Botingting. Assalamualaikum. Botingting ba? Baka mali yung basa ko, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Ukhti Norhana, salam din po sa inyong lahat. Kay Nilo Nadir Baron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Bin Muhammad, Allahumma inna na'udhu bika min adabi jahannam. Kay Ukhti Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Ukhti Yasmin, Assalamualaikum din po. At pinakahuli, mashallah, ang ama ng bayan. Ama namin sumasa Bicol ka. Yan po ang ama namin dito sa Damam. Si Don Santiago Lainez, siyang may-ari ng buong Bicol po Kaya pag napasyal kayo ron, huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Kay Abu Yusuf Katakutan, salam din po from Riyadh. At kay Ukhti Christina Ginto, Assalamualaikum warahmatullahi. No, Karin Kem Pampanga. From Pampanga. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pagpalain nawa kayo lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan nawa kayo palagi. Lalo na dito sa coronavirus. At pagsama-samahin tayo sa kabutihan hanggang dyan na wallahu ta'ala alam.
Assalamualaikum. Wait, may humahabol, baka magtampo. Si Ate Bay Mataid, Assalamualaikum. At kay Maleficent, mashallah, pati si Maleficent nandito nagbabati sa atin. Yalla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.